Social ka nga, wala kang mang-ipon. Hindi ka rin sosyal, mayabang ka. Ang totoong sosyal, kahit gumastos, may pera pa rin. Marami akong kilalang kaibigan na mga sosyal, anak talaga ng mayaman. Kahit gumastos, may pera pa rin. Pero kung ikaw sasabay sa kanila, anong pera, papakasosyal ka, mayabang ka. Iwasan bumili ng hindi naman kailangan. Iwasan tumingin ng sale. Bawas gamit ka ng ilaw. Iwasan magbabad sa computer, sa TV, patayin ng ref kung puro tubig lang ang laman. Huwag na mag-conditioner. Kung shampoo okay na, huwag na mag-conditioner. Ganda nga ng buhok mo, wala ka namang pera. Iwasan maglagay ng napakalami kung ano-anong lotion at sabon at mamahalik sa mukha. Mag-pray ka na lang, baka magbago kayo. Amen? Wala tayong pinatatamaan. Pero totoo yan. Abay, marami akong kilala, ang mamahal ang binibili. Basta ilagay lang sa balat. Mapapagyabang ka, pero pagtalikod mo naman, pinagtatawanan ka ng iba kasi alam naman nila ang totoong katayuan. Itigil na yung kabaliwan nila. Kung born again ka, dapat baguhin na ang mga ganyang maling pag-ugali. Magpakatutunan na tayo. May savings ka po. Amen? Tama po ba? This will be hurtful, pero this is for the goodness of everybody. At itong mga youth, hamang sa inyong buhay, ako nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil at least yung mga youth natin marunong na magbigay po. Number 4, ano nakalagay po dyan sa inyong teaching? Stop borrowing. Ano ang sabi ng Panginoon sa Proverbs 22 verse 7? The rich rule over the poor, and the borrower is the slave to the lender. Yan ang masakit yan. Habang umuutang ka, ikaw ay nagiging alipin ng taong inutangan mo. Ito may bangko, ito man ay loan agent, ito man po ay tao o bumbay. Itigil na mangutang sa credit card, sa loan, sa tao, sa kumali, sa kapitbahay, sa church mate, sa duwende, sa Mumbai, sa 5-6, kahit kanino. This will lead you to poverty. Bakit? Halaka, alipin kayo ng mahilig umutang ng mga nagpapautang sa inyo. Actually, hindi lang naman ang mga nagpapautang, lalong naghihirap ang taong mahilig umutang. This thinking is also a kind of poverty-mindedness. Ang taong solusyon daw puro utang na sa isip, this is a kind of poverty. Ito yung sinasabi kong elepante. Sa mga tingin sa atin natin yun. Bagay na bagay sa iyo puro hindi lang. Bakit? Ito lang ba ang alam mong paraan? It is a sign of kawalan ng ibang diskarte sa buhay. Kung Kristiyano, ibig lang sabihin yung kulang sa wisdom, kulang sa faith, kulang sa gawa, kulang sa diskarte sa buhay. Ito din ay sign ng katamaran. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong mahilig umutang ay nakukulong sa idleness o katamaran. Kasi daw, ito lang daw ang pinakamabilis para magkapeta. Magputang, anong sabi sa Bible patungkol sa idleness o katamaran? Proverbs 10 verse 4, lazy people are soon poor, hard worker get rich. Double consequences. Kaya kapag nangutang ka, magiging alipin ka na nagpapautang at lalo pang maghihirap dahil simbolo ito ng katamaran din. Challenge po ito. Word of God na nagsasabi nito, kaya kung hindi paniniwala nito, bakit pa tayo nandito sa church? Ano ang dahilan bakit pa tayo dumatalo sa church? Amen? And remember, upon my inclusion as well, sabi ko dito, people can bring, pakisilabas, people can bring poverty on themselves by also engaging in immorality. Diyan sa number 4, sa ilalim, if you engage yourself with immorality, gumagawa ka ng tulay para ikaw ay papunta sa paghihirap. Anong ibig sabihin ng immorality? Immorality is a very big, a huge word na maraming meaning. Katulad ng pagsasama na hindi kasal,
homosexuality. Pagsusugal is also a form of immoral act. Bakit? Nawawala yung pananampalataya mo sa Diyos eh. Sa numero mo ng loto nilalagay ang faith mo. And all forms of immorality. In Proverbs 6 verse 20 to 26, my son, keep your father's command and do not forsake your mother's teaching. Bind them upon your heart forever. Fasten them around your neck. When you walk, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you awake, they will speak to you. For these commands are a lamp, this teaching is a light, and the correction of discipline are the way to life, keeping you from the immoral woman, from the smooth tongue of the wayward wife. Do not lust in your heart after her beauty, or let her captivate you with her eyes. For the prostitute reduces you to a loaf of bread. Ang ibig sabihin yung prostitute reduces you to a loaf of bread, that means poverty. And the adulteress preys upon your very life. So all acts of immorality invites poverty. It builds bridges towards poverty. So all forms of immoral things, isupunayan natin sa Panginoon. Kada anong gawin yung prayer, it's a loophole. Naglalagay ka lang po ng pera sa isang butas na bulsa. Number 5. Pakibasa po yung number 5. Not paying debt is also a loophole. Ang hindi pagbabayad ng pagkakautang, ito po isang malaking loophole. Why? Makinig po. People na pinukutangan mo ay sinusumpakan yan tuwing maalala ka sa ginawa mong pangako. Na hindi natupad anuman ang reason bakit hindi ito nabayaran. Covenant making is a Bible activity too. Ang pangako ng dalawang tao sa ibabaw ng lupa ay isang gawaing biblical din. Kapag hindi mo tinupad ang iyong pangako sa ibang tao, ikaw ay nagkakasala sa tao at sa Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon sa James chapter 5 verse 12? Above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple yes and no. And let your yes be yes and let your no be no. At ito ang masakit. Ang Bible na may sabi, hindi po ako. Ito po ay para sa inyo. Gusto ko kayong sumagana. Amen? Gusto niyo ba sumagana? But let the Bible speak for us. Kung tayo mamili lang ng gusto natin marinig. Ano ang sabi sa Psalm 31 verse 21? The wicked borrow and do not repay. Ang masasamang tao daw ay nanghihirap ng pera at ng gamit pero hindi nagbabayad. Hindi ako may sabi niyan. Ang Bible. Wala akong masasabi kapag hindi natin tinigil mangako at hindi tinupad. The Lord will condemn us because we are sinning at the same kind of sin. And at ang masakit nito, we are also called being wicked. Para sa akin, ang tunay na totoong Kristiyano, may isang salita at marunong tumupad sa pangako at usapan. Mas masarap lumakad na gutom at mukhang wala ka nang makakain kaysa naman lumalakad ka sa kali na may kinakain pero wala ka ng integridad. Kung tayo may mga problema sa mga past natin pinagkautangan, there is a solution for this. Be true to them. Ako, lumapit ako sa mga tao noon, sinabi ko sa kanila, pasensya na talagang ako'y wala nang sa katayuan na magbayad ng aking utang. Alam niyo, pinatawad naman nila ako, rather than ignoring at dinidempa sila. Kasi the more na dinidempa mo sila ini-ignore, may lumalabas na sumpa sa puso nila eh. Kahit hindi niya lumabas sa bibig, sa puso meron. So you are being bondage of this, kahit anong prayer mo. Why? This is a covenant. A covenant making is also a Bible setting. Kaya kapag ikaw ay nagkasala, sinabi ko doon sa tao, o mabayaran kita. Eh, ang sabi sa book of James, huwag kang magkasala under heaven. Otherwise, you are committing a sin to that person and to God as well. So this kind of problem will also
a loophole. Bakit di tayo binibless ng Lord? Kaya don't take this for granted. And never let other people call you wicked. It is the Bible itself that these people will be wicked. And the Bible also said that no wicked person will inherit the kingdom of God. Amen? Ang sabi ng Biblia, walang wicked na papasok sa langit. Malinaw pa yan sa salamin ko. Number 6. Not giving for the Lord's storehouse or unfaithfulness is also a loophole for prosperity. No? Malakay 3:10. Basahin natin. Alam natin, memorize na yan. No? Bring the whole tithes. Oh, meron ba sinabing 1/4, 1/3, 1/2, 1? Meron ba dyan? Ano ang sabi sa verse? Buo! Ano sinabi? Meron ba? 1/3, 1/4, 1/2, 2/3, 3/4, utang muna. That there will be food in my house. Yung salitang food niya, hindi mo yung pagkain ng workers. Kasi mahirap. Paano sila makakapagtayo ng church? Sa panahon nila ng templo, saan sila maghanap sila ng kahoy at ng bibili nila. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Luke 6:38. Itong favorite verse. Give! Hindi kayo mag-give? Well, it will not be given. May kasunod give and it will be given. So if you do not give, you do not receive. Give, it will be given. A good measure, pressed down, wow, shaken together, running over, will be poured into your lap. For it's the measure you use, it will be measured to you. Kung anong sinukat mong, ginamit mong panukat sa Diyos, yun din ang gagamitin ng Panginoon. Mga kapatid, the Bible says, we must put, the Bible said that we must not put God in the test. Meron sinabi niya sa Bible. But this is the only verse that challenged us to test Him. Sa Malakay 3:10, inutos sa Biblia na huwag natin i-tempt at i-test ang Lord. Pero ito lang daw yung verse na nagsabing, test niyo ako. Ibigay niyo ang dapat kay Lord. I-test niyo ako diyan. Yan lang daw ang verse na nagsabing ganyan. Ang tunay na Kristiyano, patay na sa sarili. Kaya ang salitang selfishness, self-centeredness, self-glory, self muna, ay wala na sa kanya. Bagkus siya ay Christ-centered, transformed life, self-denial na. Kaya ang ibigay ang para kay Lord ay hindi na mahirap. Bagkus lifestyle na sa kanya ang magbigay. Kung hindi ninyo uunawain ang sinasabi ko at gagawin ang pinag-uutos ng Diyos, kapatid, mas mahirap magbayad ng tithe sa ospital. Sa utang na walang katapusan. Walang katapusang expenses, kaliwat kanan, nagtataka bakit nauuwi expense na nangyayari sa iyo o buhay na magulo at pamilya magulo. Ano ba ang sabi sa Haggai 1:6? Sa butas na bulsa daw tayo nag-iipon. Bakit? Kasi walang katapusang expense ang kapalit ng unfaithfulness natin kay Lord. Iba naman ay financially okay, magulo naman ang buhay at pamilya. Yung iba naman mahirap na nga, mas hihirap pa. Nahirap na nga, hindi na nga nagbibigay, mas hihirap pa. Tandaan ninyo, inutos ito ng Diyos hindi lamang sa mga taong kaya magbigay ng offering. Kahit kanino, na-address ito. Ang utos na ito, pati sa mga mahihirap. Kasama na pati yung mga naghihirap, challenge ko ng Lord sa ating lahat. Hindi excuse dito yung malaghihirap at walang ibibigay. When the Lord challenged this word, this is to everybody. Wala nang sinabi ng Lord, para sa mga may trabaho lang to, I challenge you. Your hands. Pati sa mahirap. Kaya ang problema, yung mga hirap ayaw pa magbigay. And never lie. Sa Book of Acts, tinanong ng Panginoon, si Pedro, tinanong niya ang mga manggagawa, si Sapphira, kung sila ay nagbenta at nagbigay kay Lord. Nagsinungaling sila. Namatay on this time. Amen? Kaya mas mainam, sabihin na lang natin kung wala. Amen? Rather than lie. I know it hurts you so much for what I have said, but I love you with the love of the Lord.
And let me end in this. Ito na ko yung pinaka-easiest way. Number 7 ay live simply, maging masipag, mag-invest, dumiskarte sa buhay, educate yourself. Mabuhay lang kasi tayo ng simple. Huwag na natin gayahin kasi si Sister Galang, ganda ng suot. Ako nga, marunong ang kuya sa suot ko. Pwede nga, marunong yan. Huwag na po. Mas gusto ko pong magsuot ng butas-butas na sando. Magtawanan ako dahil pangit ang suot ko, kaysa naman yung nilumura ako sa likod ng mga tao. Maging masipag. Kung gusto niyo i-bless kayo ng Lord sa 2014, maging masipag tayo lahat. Stop that mentality ng poverty. Kaya niyo yan. Wala yung posible sa Lord. Lahat naman ng naging right to riches eh. O, di ba si Henry C. natitinda lang ng sapatos siya sa tabi ng Mercury Drugstore, pinalaya siya, kaya nga walang Mercury Drugstore sa SM. Alam niya yan. Saan siya nagsimula? Pinaalis siya, nakatransporta siya sa ano sa niya. Yayaman ako, pagyaman ko, hindi kayo pwede mag-contract sa akin. O, karton lang yan. Alam niyo, huwag tayong mahiya. Maging masipag, huwag tayong mahiya. Amen? Amen. Tayo mahiya kung yun lang ang kaya mong maliit na business. At gayahin natin yung formula ko, ha? Kung ano yung income sa business, minus savings kagad. Kung pwede, para hindi nyo magalaw, bigay mo sa akin. Ako magtatago. Ang problema kasi sa kalamihan, nagagalaw. Wala kang focus eh. Hindi kasi wala kang focus doon sa plans mo. At ang tao na may focus sa plano, no matter what, kahit wala kang kainin, hindi mo gagalawin. Plano ito. Kasi paano mo mararating ang plano, hindi external na. Yung salitang external na nakita mo, tapos yung taon, wala ka na ito. Tama po ba? Mag-invest, dumiskarte sa buhay. Lalo na yung mga naghihirap na kabataan dito, kapag nakikita nyo ng mga magulang nyo naghihirap, tumigil mo na kayo sa pag-aaral. Tumulong. Huwag yung mangarap kasi yung mga kapita, may dalang notebook, higit ka na. Hindi punoy mo ng notebook yung mukha mo. Nasasaktan kasi ako, alam niyo ng magulang nyo, umagapang na sa hirap, nangangarap ka pa. Tumulong kayo. 16 years old, nagtinda ako ng mangga sa palengke. Umiiyak ako kasi wala akong baon. Dahil pag walang bumili ng mangga, wala akong baon. Nakuha niyo na ba yung umuwi kayo, wala kayo makain noon? Tanghali tapat, wala akong makain, yan. Payat na ako. Alam niyo, kinakain ko. Yung simpong ubing gano'n, yung bilog, yung ube, yun ang ulam ko. I'm telling you the truth. Kaya bata pa lang ako, nagtrabaho na ako. Kahit mali, hindi nga ako born again pero alam na Diyos sa puso ko, pinasok ko pati magdala ng mga panditra, ng mga dancers sa club. Pinasok ko, kumita lang ako, makatulong na ako sa magulang ko. Nalakita ng Diyos sa puso, na born again ako. Eh yung iba na, naisip sa mga kabataan na yayabang pa. I don't mean to hurt your feeling. Walang-wala na nga yung pang mga damit na isusunod na. Hindi ko sinabi maganda kayo. Nabawal din yung maganda. Kaya lang born again na tayo, we have to transform this mind. Wala na tayong kayabangan, graduate na tayo. Hayaan nyo na magyabang yung may mga pera. May pera sila eh. Pero kung tayo sala, yan na lang tayo. At ikaw ay magpakatino, magtrabaho ka. Kaya nang tumulong, kasipag kayo. Diskarte sa buhay. Itong problema natin, wala tayong diskarte sa buhay. Naghihintay tayo ng iyak tayo nag-iyak kay Lord. Alam mo, ibaba at ibaksak ng Lord. Ayan, ang business mo. Hindi, you have to work for it. Kaya nga sabi ko, educate yourself. Instead of educating yourself of those Korean novels, educate yourself, pumunta ka sa ibang mga estasyon sa telebisyon na magtuturo, paano magluto. Ang daming business sa balat ng lupa. Not to mention. Kaya ako sinasalutuan ko yung mga taong kiniliter, meron na ang sabot, may business. Very good. At least hindi ka idle. Because idleness leads to poverty. I love you with the love of the Lord.
paano ko tutulungan ang mga tao, hindi naman nila tinutulungan ng kanilang sarili. Amen? First thing first, tulungan yung sarili. Ako, pastor, nagsawa ko in almost months and years. Ang ulam namin, talbos ng kamote. Name it, araw-araw yan. Dumating sa punto, lumakit ako sa nanay ko, Nay, pagod na ako sa talbos ng kamote. Lahat na ng luto, ginawa na ng tatay ko. Wala kami pera. You know, because immorality leads to poverty. Daming asawa ng tatay ko. Naintindihan niyo po. So I challenge you, gusto ko kayong sumagana. And don't hurt me with this. I'm just sharing the word of God. At ang teaching ito, hindi ko ito teaching. Pinagsama-sama itong teaching ng napakaraming teaching na binasa ko. I summarize the process. At ito ang naging gusto. Now I gave you the teaching. Sana naman po, huwag yung ibasura yan. Mamaya-maya may small group tayo, kahit 15 minutes lang. Pero ang inihiling ko po sa inyo, iuwi nyo yan, basahin nyo, tanongin nyo, saan ako dito nagkulang. Lahat ng problema may solusyon. Tayo po'y tumayo,